Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga tribuhan ng isang Sabat, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Datapwat sinabi ng ilan sa mga Fariseo, "Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng Sabat?" At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David nang siya'y magutom, siya at ang mga kasamahan niya, kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng mga tinapay na handog at binigyan pati ang kanyang mga kasamahan na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninuman, kundi ng mga saserdote lamang?" At sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat." At nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo, at dooy may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo kung siya'y magpapagaling sa Sabat, upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdan. Datapwat nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan, at sinabi niya sa lalaki na tuyo ang kamay, "Magtindig ka at tumayo ka sa gitna." At siya'y nagtindig at tumayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung Sabat? Magligtas ng isang buhay o pumuksa?" At minamasdan niya silang lahat sa palibot-libot at sinabi sa kanya, "Iunat mo ang iyong kamay." At ginawa niyang gayon, at gumaling ang kanyang kamay. Datapwat sila'y nakapuno ng galit at nangagsang-usapan kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasabundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at siya'y humirang ng 12 sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol. Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago, at si Juan, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago, anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo. At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangi ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipaglig sa kanya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumal-dumal ay pinagagaling, at pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo, sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa, at nagpapagaling sa lahat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman,
sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong hinging muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y magpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti, at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo, gaya naman ang inyong Ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mga bubulit kapwa sa hukay? Hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Datapwat ang bawat isa, pagka naging sandal, ay nagiging katulad ng kanyang guro. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Datapwat hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igos sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan,
sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin ay pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa. Ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon.